iconic Petronas Twin Towers. Banana. Mga saswang, welcome back to my YouTube channel. So mga saswang, today is another day here in Kuala Lumpur, Malaysia. Yes. So mga saswang, kung napanood nyo naman na nung nakaraang vlog natin is nanggaling tayo ng Genting Highlands and sumunod naman is nanggaling naman kami ng Melaka. So yung weather naman dun sa Melaka is maginit. Genetica Morissette Amon. So mas okay, and yung ano namin sa inyo, tip namin sa inyo, dapat yung suot nyo is yung comfortable lang and magbaon kayo ng tubig, panyo, basta yung komportable and hindi masyado balot na balot kasi doon is medyo mainit. And ngayon naman mga saswang is pupunta tayo sa isa sa talaga namang famous destination dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. First, ang Batu Caves. So ayun guys, ngayon is bibisitahin naman namin yung mga bus visit destination and tourist attraction dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Itatry namin dito guys yung mga transportations nila, like yung LRT, yung mga bus. So para at least makapag-share din kami sa mga gustong mag-DIY. Correct. Na gustong pumunta dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Totoo. Although dito guys is pwede kang mag-grab. So accessible yung grab dito. So in case na ayaw mong mahirapan, gusto mong point to point, pwede naman yun. Pero kami guys, mas gusto namin yung budgetarian and at the same time para ma-explore din. Kasi nung mga nakaraang visit namin dito is more on grab kami. So hindi pa namin natatry yung ibang mga transportation nila dito, like yung LRT. So kaya ngayon is itatry natin yun. And yung mga hindi pa namin natatry dito is itatry natin, pupuntahan, kakainin, at basta i-explore ulit natin itong Malaysia. Totoo. So ayun guys, sa mga bibisitahin namin for today's itinerary ay number 1 ay ang Batu Caves. Second is Petronas Twin Tower. Siyempre, yung iba pang mga tourist destination, attraction dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And we're so excited mga saswang na ma-explore ulit yun. I gotta sit down. You're making my head spin and I can't seem to figure out how you can be so sweet. 1 minute we're kissing in the rain, the next time in a drought. So dito naman mga seswang, ayan, meron din naman dito mga ATM machines. So ayan, nag-accept na yung Visa card, Mastercard. So ayun, hindi na kayo mahihirapan. So nag-accept naman sila ng yung parang GCash ata na card and yung GoTime. Since GoTime yung lagi namin ginagamit, hindi to sponsored mga seswang So yun lang kasi yung lagi namin ginagamit. Kung natatandaan nyo, yun din yung gamit namin doon sa Australia trip namin. So ina-accept naman siya. So mas magandang gamitin yung mga ganong klaseng card kasi yung mga card nyo na may mga laman. Yung ganong klaseng card kasi lalaman mo lang siya para sa pamasahe mo, 'di ba? Kung in case na wala kang ibang card, GoTime, GCash, pwede yan sila. Pero mas safe kasi kapag GoTime, maglalaban ka lang ng magkano, yung sakto lang sa pamasahe. So ayan, for the pila. Ang sarap guys ng ganito na talagang sasakay ka sa mga LRT nila. Commute ang peg. Commuter. Ang dami din mga tao, mga sis. Totoo. At saka siguro masasuggest namin guys is pagka ganito mga weather, pwede naman kayong medyo hapon lumabas kasi mapupuntahan nyo naman sila lahat. And then yung transportation nila is very good. Very good. Very good. Very madali. Hi, hello. 3 tickets going to Batu Caves. Next rate set to 21. 221. Okay. Yeah. Okay. Yeah, only pay by card. Yeah. Only going. Card. Written or 3. Written No, 221. 220. Okay guys. Wala daw CR dun sa loob. So since anong oras pa lang? 1:30. 1:30. So meron pa tayong oras para mag-ikot or kumain or umihi na para pagpasok natin is okay na. All set na tayo. Hindi na tayo maghanap ng CR kasi walang CR sa loob. Correct. At saka guys, ito palang ticket namin. Round trip
going to Bato Cave. So, mas pinili namin yung round trip na para at least meron ng ticket pabalik. Nagkakahalaga siya ng sa isang ticket is 5.20 ringgit. So, i-divide nyo na lang siya kung gusto nyo malaman kung magkano yung one way. Ilalagay mo din yan siya. Totoo. So yung mga sesong bumalik kami dito sa taas, yung dinaanan namin pababa doon sa mismong parang station nila. And ayan, di ba, yung pinakita ko sa inyo, sobrang daming bilihan dito ng mga pagkain, inumin, kung gusto nyo. So, dito na kami kakain sa Four Fingers Crispy Chicken. So, ayan, nasa counter na sila mo. Nag-order na sila ng aming pagkain. So, hindi naman yung bonggang pagkain kasi nga, baka tayo ay ma-earn na doon sa loob. So, ayan mga seswang, nandito na yung aming mga food. So, ang in-order pala namin is yung 6 pieces wings. So, eto yan mga ses. So, ayan, nakikita nyo ba? And ang ano nito, flavor nito ay soy garlic. So, nagkakahalaga siya mga ses ng 21.60 ringgit. And next naman na in-order namin ay isang crispy calamari. So, a la carte lang siya mga ses. So, eto naman yan. Ang cute. Very mabibilang mo lang sa kamay mo. So, ito ay nagkakahalaga ng 19.23 ringgit. So, parang hot sauce ata yung nakaano sa kanya, naka-coat and coat na sauce. And next naman is nag-order kami ng dalawang cheesy stick, which is eto siya, para siyang nasa lagayan ng fries. So, kukunin ko na itong isa kasi akin na. Yan, parang mozzarella cheese din sa atin. Ayan. So, ito naman ay nagkakahalaga ng 13 ringgit. So, bali yung isa is 7. Ayun, 7 ringgit ang isang ganito. So, let's go na. Magkain na tayo dahil time check. It's already 1:51 p.m. na. And meron kami schedule mamaya ng hello! So, ayan, nandito sila. Ayan, hello! Sawadika! Sawadika! Ayan si Bron! Sawadika! Mike! Sawadika! So ayan mga seswang, nakapasok na kami and hindi naman kayo malilito, basta tignan nyo lang yung mga signages kasi sa ticket nyo may mga nakalagay kung anong platform kayo, basta basa-basa na lang kayo tapos sundin nyo yung arrow. If in case naman na hindi nyo maintindihan or kaya naguguluhan kayo, pwede naman kayo magtanong sa mga guard dito kasi may mga nakaano naman dyan, attendant naman dyan, katulad na ng kanina, nagtanong kami tapos meron pala sa taas. So tara na, waiting lang tayo dahil 2:21 pa, 2:13 pa lang. You make me feel like I'm losing control. I've never been so. So ayan mga saswang, finally, andito na tayo sa Bato Caves. And ayan mga saswang, nakakamiss to dahil bago kayo umakyat dyan, ayan, meron kayong makikitang maraming mga kalapati. Kanina naglipadan na, so nakita nyo naman yon yung clip natin na yun. So ngayon mga saswang is under renovation si Lord Murugan. Yung statue niya, ayan o. So di natin alam kung anong ginagawa, baka nire-retouch or baka may mga parts na nasira. So kaya, ayan, hindi siya nakikita ngayon. Ang dami niyang mga bakal-bakal. Ayan si Isa pala mga ses, umakyat na din doon. So, di natin sure kung paaakyatin ba siya. Pero makikita naman natin dito yung sa baba kung pinaakyat siya or hindi. Kasi bawal yung nakalabas yung legs, nakalabas yung braso. At ayan, ang ganda ng mga kalapati. At ang mga unggoy, very friendly sila. Pero mag-iingat lang kayo pag aakyat kayo doon mismo sa hagdan na yon, napataas. Kasi may mga unggoy doon na mga nangkukuha ng mga plastic bottle, ng mga eyeglass. True. Yung basta yung parang magdadala ng mga bit-bitin, kumbaga. mga plastic.
And dito din pala mga seswang sa baba is marami ding mga souvenirs, shops and food stalls dito na merong tindahan ng mga Indian food, kung nagugutom kayo, mga drinks na coconut, and yung iba pang mga pang ano nyo dyan, pang souvenir. So perfect din dito magpahinga or bago pagkatapos yung umakyat ng stairs. So dito naman mga seswang, andito yung mga souvenir shops and food stalls. Ayan, may mga tindahan ng mga Indian food, coconut drinks at souvenirs sa paligid ng entrance. Perfect din dito magpahinga bago or pagkatapos kayong umakyat doon sa stairs na yon. Diba? So meron ding mga unggoy dito. Marami ding mga monkey dito na gumagala sa paligid. Cute, pero mag-iingat kasi mahilig silang kumuha ng mga pagkain. Cute, pero mag-iingat kayo kasi mahilig silang kumuha ng mga pagkain or mga gamit, ay mga plastic. Basta kapag aakit kayo doon sa stairs na yon, wag na kayong magdala. Oh my God, palapit siya dito. Takot siguro siya. So, ay nakakit pala si Isa. Nakikita na namin siya. Asan siya? Ayun. Ay, wow. Taray ni Bakla. Nakakit siya. Pero siguro doon sa mismong taas, hindi siya makakapasok kasi nga labas yung kanyang. Asan na siya? Handa na siya. Ayan day, oo. Ano ba, tuminto siya? Kaya mo pa, be. So, yung that di siya minto. So, and actually guys, nung umakyat kami dyan sa may hagdan na yan, is nabudol din kami ni Bryle. Ngayon, Yes. since first time ni Isa, siya ang binudol natin. Na umakyat. Totoo. Pero wala namang masama, di ba? Pwede mo naman talagang i-try. At least, you try. Correct. Tama. Ang ano kasi sabi ni Bryle dito, nung first na pag-visit namin dito sa Malaysia, dito sa Batu Cave, sabi niya, mag-wish daw kami. Tapos, bago umakyat yun mag-wish. Then, tuloy-tuloy daw, bawal magpahinga. Kasi pag nagpahinga ka or nag-stop ka, hindi daw matutupad yung wish mo. So, nabudol kami. Kaya naghingal-hingal kami. Naghal-hal kami sa taas, talagang sinunod namin. Pero, ganun din naman, di ba? Kapag nasa bagong culture o bansa, itatry mo yung mga kasabihan nila dito. Kasi wala namang mawawala. Correct. At saka, maganda kasi siya pag nasa loob ka na, guys. So, iba din yung pinaka na itsura niya pagka nasa loob ka. Malamig na yung klima. At saka, basta marami kang madidiscover sa pinaka-loob. Correct. Fly under the radar. So, itong Batu Cave pala mga seswang, pwede nyo rin siyang i-book sa Klook. Ayan, di ba, para hindi na kayo mahirapan. And syempre, gamitin nyo ang ating Klook code na Jessica Absalon Klook for more discount. So yun guys, tapos na kami magpa-picture dyan sa Batu Cave. So unfortunately, wala nga lang yung mismong statue. So sayang, dahil yung pa naman yung pinaka magandang highlight when you come to Batu Cave. So, ngayon is itatry naman natin dito yung kanilang mga food, restaurants. Ayan, while waiting kay Isa. So, ayun ang coconut. Nakita mo na. Juice. Sabi ko na nga ba. Let's go. Let's go. Ayan, dumating na yung ating iced coconut. Ang labig eh. Oh. Madali. Oo na. Butter lang. Ayan na ang ating cake. Wow. So, ito ang kanilang coconut yum burger. Burger. Cake talaga yun. Coconut yum cake. So, let's taste it. Kung ano ba siya? Sulit ba siya? So, kung sa itsura pa lang, coconut at saka ubi talaga. Tapos may bread sa ilalim. Ay, frozen yan. Ay, pwede siya i-cook-cook, dahil. Ay, pwede talaga siya. Ay, dapat uminom ka muna nito. Kasi matamis yan eh. Baka di mo na malasahan pa. May tubig na. Okay. Let's taste it, guys. How was it? So, ito naman yung ice nila. Sobrang lamig. Ang sarap. Nakakapatay init. Ano nasa? Para siyang ice cream. Kasi nga frozen din siya. Kasi yung ilalim tinapay. Mama. Wait lang. Ay.
Sarap siya. 10 ringgit, nasa around 150 per slice. Ice cream nga siya, be, kaya frozen. Lasang pa kayong coconut. Nakatikim ka Lasang na pa. daw. Amoy lang. Ayan. Parang ice cream nga siya, mga sis. Ice cream ito, oh. 2 layer. 2 layer. Siguro coconut siya, tapos yun yung ube. Ube sa ilalim. Tapos masarap. yung nasa ilalim yan yung ano, tinapay. Nandito ka na? Natakot ako. Upo ka, try. You try. So how was your feeling getting up in there and then? Grabe. Na-miss ko yung Sumaging Cave sa Pilipinas. Oo. Pero mas more adventure yun sa Pilipinas. Ito kasi parang hagdan-hagdan. Pero ang ganda din sa loob, in fairness. Para siyang El Nido din. Alam mo yung nag-swimming tayo, tas loob, makikita mo yung butas. Parang gano'n nung nag-El Nido kami. So ayan mga seswang, dito naman sa Sri Ramayana Cave. Ayan, dito yung way niya. So, dyan, papasok. So, meron namang mga nag-a-assist dyan. And ayun nga pala mga seswang, nakalimutan namin na kapag pupunta pala dito ay kailangan ka-cover kayo. So, kailangan yung ganito. Ayan, actually yung akin okay naman. Pero yung suot ni Isa is hindi. Kasi kita yung braso niya. Pero okay yung ano niya, pants niya. Kasi nga, di ba? Close yung pants niya. And ayan, tingnan niyo yung suot ni Isa. Kita yung kanyang braso. Gaga ka! Ano yung kanya ng mga unggoy-unggoy dyan. Wow! Laps. Ay, Pokemon! Laps siya. Ito naman yung Cave Villa. So, isa sa attraction dito. So, kung gusto niyo pumasok dyan, meron lang entrance na 10 ringgit. So, yan yung mga makikita nyo. So, may mga art gallery. Tapos yun, oh, parang ano din, zoo. Dahil may mga ano, rabbit, turtle. Basta parang zoo yung atake niya dun sa loob. So yun guys, we're finally back dito sa KL Central. So ngayon, nandito naman kami sa LRT Kalyana Jaya. So dito kami galing guys. Ayan, KTM commuter going to Bato Caves. So lipat lang tayo dito. Ayan. Napakadali lang, 'di ba? So dito naman tayo sa Red 1, Rapid KL. So nandito tayo ngayon guys sa KL Central, Red 1. So we're going to KLCC. Asan na yung KLCC? KLCC, this one. So ayan. And then quantity. So kuha lang tayo guys ng dalawa kasi tatry daw ni Isa sa kanya. And then English palitan natin. So, bank card tayo. So, nag-accept din sila guys dito ng bank card or cash. So, card tayo guys. Ayan, payment approved. Para siyang chip guys. Ayun o. Tadang! Para siyang pang casino ano. So yun mga seswang, ang ticket pala namin from KL Central to KLCC ay nagkakahalaga ng 2.40 ringgit. So ayan, ito yung atin. So si Isa, nagtry din siya ng kanta. Meron? Gcash. Pwede. Ay. Wow. O pwede rin Gcash, GoTime, and ibang debit card. Basta yung may Visa, ilaban nyo na yan. At itry. So, tara na, baka tayo ay mahuli. Every other weekend, throwing on my jeans and heading out to see your face. Feeling my heart beating for no other reason that we both know we can't wait. So come with me, let me show you things you have seen in movies before. So yan mga sis, nandito tayo sa KLCC Mall. Wow, ang ganda pa siya mga sis. At ang lawak. So yan si Kuya Chad, they're here na. Dito na siya. Bibili na siya ng ano, coach. Go na. Support ka namin. Di ba support na natin si Kuya Chad, bibili siya. Tory Burch, deserve mo yan. Go na. Cause I spend my days working 9 to 5 so I can dress you
So ayan mga seswang, nandito kami ngayon sa KLCC Park. So nasa likod ng ito mismo ng Petronas Twin Tower. So ayan, ang Petronas Twin Tower. So nasa likod lang tayo. So meron ditong lake mga seswang. Ito yung lake. Ayun, ang ganda. So ito din yung dancing fountain. So meron din ditong jogging path, playground, and perfect din to mga seswang sa mga mahilig mag picture taking, mahilig mag mga video, ganyan. So kaya din dito mag picnic dahil kapag gabi mga seswang gumaganda to kasi pag umiilaw na yung Petronas Twin Tower, ayan ang view. So kaya naman i-try nyo na dito mga seswang kapag gabi. So, ngayon kami nag-visit kasi may mga ganap din kami mamaya. Pero titignan natin kung umabot tayo ng gabi dito dahil papakita din natin yung view niya kapag gabi. So, eto yung jogging path na sinasabi ko mga seswang. Pwede kayo mag-jogging-jogging dyan. O tambay-tambay, picnic. O, diba? Picture taking, video-video. Ano na? Dapat ganito sa MOA. Itinatakpan na nga nila. Mainit, diba? Okay lang kasi tingnan mo ang ganda. Tinatakpan na nga nila ng mga buhangin. Papatayuan ng mga building. Parang ganito. Tapos, pero dito tignan nyo guys, ang ganda kasi meron pa din mga park. So may mga puno-puno pa din guys. Yes. O diba? Ang ganda, mahangin-hangin din dito mga sis. Mahangin, kahit anong oras umaandar siya, Oo nga. Wala siyang time. Wow, it's giving. Tapos ito rin yung view. Wow. Sige nga lang may kada. Also guys, dito sa may KLCC Park is nagaganap yung Lake Symphony Light and Music Show. So I think every gabi siya nagaganap like 8 PM, 9 PM, and then 10 PM. So nagaganap dyan yung pinaka light show and yung fountain. So I think ngayon is pinastop nila. And yan. Located yan dito guys sa mismong harap ng KLCC Surya. Ayan. So make sure na dito kayo pumunta. Kasi nandito ang Light and Music Show. So yun mga seswang, finally, andito na tayo sa iconic Petronas Twin Tower. So itong Sky Bridge level 41 to 42 mga seswang, isang connecting bridge sa pagitan ng dalawang tower. So ayan yan mga ses. I-zoom lang natin para mas makita nyo. Ayan. So, ayan, kapag umakyat kayo dyan mo mararanasan ang breathtaking view ng Kuala Lumpur skyline. So, kaso nga lang meron yan ticketed access at limited visitors per day. Kaya mas maganda kapag pupunta kayo dyan, magpa-reserve na kayo online. And yung observation deck level 86 naman, ito ang pinakamataas na floor na pwedeng puntahan ng visitors. So, tayong mga turista, dyan pwede tayo umakyat sa level 26 observation deck. So, makikita mo rito ang 360 view ng buong Kuala Lumpur, lalo na maganda kapag sunset o gabi. Makikita nyo, ang daming mga nagpapapicture-picture dyan. Yung iba, dito na rin tumatambay kasi pwede kayong tumambay din dito. Ay kasamang inyong mga pamilya, mga kaibigan, jowa, asawa. And ayun, parang mayroong nag-graduate. So, isusum natin. Congratulations! Ayan, nag-picture siya sa Petronas Twin Tower. Diba mga sis? Yung iba din, nag-aantay din na dumilim kasi nga masasaksihan nyo ito pag inabutan ng gabi. Yung ganda ng Petronas Twin Tower kapag umiilaw na siya. Kasi tignan nyo, maliwanag pa lang ang ganda na niya. What more pa kapag dumilim at umandar na yung ilaw. Ay, Diyos ko Lord, pasabog talaga, talagang breathtaking dito pa lang sa taas. And di pa kami nakakakyat dyan. Di ba pasabog, ang ganda. So pwede kayong umupo sa mga ganyan. Di ba hanggang doon maraming mga nakatambay Tapos may ganyan pa sila. Dati nagpicture din kami dyan. So bawat sulok talaga dito, bawat pwesto ng tapat ng Petronas Twin Tower ay pwede kayong tumambay. So parang dati nga dito kami nagpipicture kami dyan sa taas. Ayan, kasi kapag gabi na marami na dito mga sapaw-sapawan ng mga picture. So yung iba umakyat dyan para solo nilang makapture itong Petronas Twin Tower. Ayun, ang ganda niya mga sis. She wears 5 rings, Bulgari watch, pierced states lip, her lips are gloss, but she only talks to me when she's bored.
She likes her boys tied up in knots like a necklace that's from Saint Laurent, but I'm just the one she keeps in her drawer. Well, if I'm another trophy you forgot, and I wonder why I'm here at all. Is your love a lie? Guys, tapos na tayo sa may magpa-picture sa may Petronas Twin Tower, and ngayon is heading tayo sa Kampung Baru, Gompong Puruhush. Sa mga hindi pa nakakapunta dito and gustong pumunta, so isa kasi to sa mga parang hindi pa alam ng karamihan. So ang alam nila is yung Petronas Twin Tower. So after nyo dyan, mag-walk lang kayo, tatawid kayo, tapos eto na. Maganda siya mga seswang na dapat hindi nyo palagpasin. Kasi tingnan nyo, nagbabago-bago yung kulay niya. Parang ahas, nagbabago din ang balat. Di ba? Correct. Lalo na kung mas Makati, mas mamumula. Correct. So yan, tignan mo, namumula na din yung kilikili mo. So tara, pumasok tayo. Para makita nyo talaga yung sinasabi namin. Correct. And sobrang memorable nito sa amin kasi nung first namin ng Malaysia, meron din kaming picture dito together with Shuta Cabral and Kuya Chad. And ayun, ngayon syempre pangatlong beses na natin, hindi tayo magsasawa na babalik-balik dito kasi isa to sa mga natin. Tradisyon. Ay, tradisyon. Sabi mo yung dome mo. Oo, ang ganda. Ganda ng dome. So, bridge siya mga seswang na perfect. Hindi ka mababasa kasi akala mo may space pero glass siya, full glass. Diba? Ang ganda. May iilaw pa to, di ba? Oo, mamaya, iilaw pa to talaga kasi parang yung pinaka, outer. Kasi sa Malaysia, nagdidinom siya ng mga 7:30 pa, di ba? Oo nga, time check. 6:58. Oh, di ba? Di pa masyadong matilig. Sa Pilipinas pang 7. By the photographers here kasi hindi siya ina-encourage ng mga government ng Malaysia. Kaya may makikita kayo dito minsan mga karatulan na don't be deceived by the photographers yung magbabayad-bayad ka kasi walang gano'n. Kasi libre to wala naman kayong babayaran din dito. Correct. Oo, kasi maraming mga nag-o-offer na mga picture, ganito, ganyan. Tapos may kyoyat. At sa dulo nito mga be, ang kagandahan dito, kasi ang pinaka parang night market or yung mga kung gusto niyo makaranas talaga ng mga Malaysian foods, ganyan, yung mga traditional foods. Nasi lemak. Correct, sate, ganyan. Dito kayo pumunta sa Kampung Baru. So ito bibigyan ko kayo ng idea. So kapag gusto niyo talaga pumunta mismo doon sa Twin Towers, ang LRT na bababaan nyo is KLCC. Pero kung gusto niyo naman na hindi na kayo mag-walk, pwede naman kayong mag-LRT. Ang baba nyo naman is Kampung Baru Station. Dito din yung Kampung Baru na parang hawker street. Mga puro pagkain. Puro pagkain. Ay, so perfect parang, yun kasi after ng tour natin, deserve natin kumain ng masarap. Oh, di ba? Oh, hindi rin alam yan ng mga turista. Kasi most of the time pupunta sila doon sa pinuntahan natin noong una, which is yung Jalan Alor. Yes. Oh, diba? So isa din to, perfect spot din to. Ay, oo nga, nilagyan na nila ng ng ASEAN. Kasi nag-ASEAN Summit dito okay. Truths. Ayan na, finally umilaw na ang Petronas Twin Tower! Yes! Ang perfect! Pero diba? Mas perfect pa yan kapag madilim na. So medyo maliwanag pa kasi. 7 p.m. na. Pero ayan kita naman natin yung ilaw nyo. Ang ganda! Oh my God! You make me feel like I'm losing control. So ayan, ito naman mga seswang, galing kami doon kanina sa Petronas Twin Tower at itong sa Loma Bridge. So bumaba lang kami at naglakad. So hindi ko na nakuhanan, mas maganda sana sa taas. Ito palang Kampung Baru ay isa sa pinaka-interesting at historical area sa Kuala Lumpur, Malaysia. So parang alam niyo, naging isang din siya, tourist attraction dito sa Malaysia. So after mo dyan sa Petronas Twin Tower, sa Loma Bridge, so makikita mo rin to actually doon mismo sa taas. And yun na yung kakainan namin doon.
yung hawker na. So, let's see kung ano pa yung ibang makikita namin dito. Ayun mga saswang, naglakad kami and ayan, kitang-kita pa rin dito yung Petronas Twin Tower. Yung vibe din niya very Jalan Alor. Ayun, pakita mo yung mga Ayan. Pakakain kayo sa labas mga sis. Yeah, true. Oh, diba? Ang dami mga upuan. Paano pag jumulan to? Tago. Wala, kapag umulan, kasama mo yung pagkain sa yung lamesa na tatakbo. Saan ka magtatago dyan? Wala. Ay, meron din silang inside. Oo, true. Ang dami mga food ang mga seswang kayo na lang malulula. If you want to experience local, like a local, so, kumakain talaga ang mga lokal sa labas. Kasi dito sa Malaysia, mayaman or mahirap, kakain sila sa mga, yung ganyan, yung mga plastic na table, saka plastic na upuan. Wala silang pakialam, basta kakain sila at magkakamay din sila. And dito sa, sa Kampung Baru, mga be, most of the foods here, actually, 99% halal talaga. If I'm not mistaken, correct nyo na lang ako kung mali ako. Pero ako, based doon sa na-experience dito, halal food talaga to. Kumbaga parang ito yung kuta ng mga Muslim, Indonesian, saka Muslim Thai. Kasi yun yung mga nandito pagkain. May Arabic, merong Malay food, tapos Indonesian, saka Muslim Thai. Di ba? So kayo na lang mamimili kung saan nyo gustong kumain. Kasi nagkalat talaga siya mga sis. Talagang etong Kampung Baru is kilala din siya sa mga hawker stalls, food. Tignan nyo. May mais din. Nagiging underrated din siya sa mga famous na mga kainan dito sa Malaysia kasi locals lang yung nakakahanap kadalasan. Pero ang ganda din niya, Diba? Pasabog. Hindi mo makita. Unti lang sigurong pumupunta din dito ng mga turista. Turista, yes. Ito sa mga talagang pinupuntahan dito sa Jalan Alor. Sige nga, tanawa daw. Dito sa... Ang sarap. Kampung Baru. Parang chicken. Wow. Chicken with cheese. Chicken with cheese na amoy matamis. Matamis ata. Ano ba yung isa dito? Ay, meron pa dyan isa, Kevin. Parang to? Parang chicken. Yung may cheese chicken fry mo. Chicken stew? Hindi ba? Yung may cheese. Yung mga cheese. Yung may cheese. Yan. Ano yan? Sugar. Banana. Hindi masarap siya. Good for matamis. potassium. Sarap. Condensed to lang. Yes. Diba? Condensed and full of cheese. Masarap tayo tapos cornstarch. Pero hindi siya totally parang bread eh. Hindi. Kumaga parang So yun guys, yung satay pala is nag-originate siya sa Java, Indonesia. Pero Malay food din siya. And isa siya sa mga kailangan tikman pagka pumunta ka dito sa Malaysia. So actually, chicken siya at saka beef. And at the same time, nahaluan siya ng peanut sauce na pwede mong isaw-saw doon. So ayan mga seswang, dito na yung ating mga food. So ayan, marami tayong mga pudang mga ses. So meron tayo ditong fried rice, pero ang kanyang toppings ay dilis. This is nasi goreng kampung. Ayun, nasi goreng kampung. Kampo ka. Sorry ka. Tapos meron din tayo ditong soup. Ayan, diba pasabog ang soup mga sis.